Good day, ma'am. We would like to present our system called Classroom Reservation. So our title is Classroom Reservation, and I'll give a short description. Mula noon hanggang ngayon, struggle pa rin ng mga estudyante at mga prof ang mga room. Minsan nakikipag-unahan na lang para magkaroon ng room, at minsan under the tree na lang nagkaklase dahil sa kawalan ng room sa ating department. Marami na rin estudyante ang nagreklamo dahil sa init at dahilan ng kulang ang room. Kaya nakaisip kami na gawin ang system na ito upang maiwasan ng tension sa bawat estudyante at mga prof dahil sa agawan ng room. Ang aming ginawa hindi ganun ka-perfect na masasabing maiwasan na talaga, pero ito ay nakakatulong. At ang purpose ng aming ginawa ay upang ma-secure at ma-reserve ang mga room na gagamitin at maiwasan ang agawan. So ito naman ang overview ng aming codes. We have here HTML, CSS, Python, and database. So i-click muna natin ngayon ang HTML. Dito makikita natin ang mga codes na aming ginamit upang mabuo ang aming front page ng aming system. Andito ang base, index, login, at sign up. Dito makikita natin ang front page at dashboard ng aming system. Sunod naman natin i-click ngayon ang CSS. Dito naman, ito ang ginagamit namin upang mabuo ang style ng aming system and design and all. Isunod naman natin ang Python. Dito naman makikita natin kung saan namin kinode at pinag-run ang aming code upang mag-function ang aming system. And lastly, this is our database. Dito, makikita nyo ang mga ID number, username, display, password, and so on. Makikita dito ang mga database na aming ginamit upang mabuo ang mga feature ng aming system and i-run na natin siya. So, ayan guys, pag nirun siya, may link dyan. I-click nyo siya, then yan na ang lalabas sa aming system. So, ito yung system po namin, the classroom reservation system. So, pag pindot mo po, pag login po, ayan, makikita mo, welcome to ISU reservation system. May login, may sign up, and then may iba't iba po. Student sign up, may check room availability, view department classrooms, see current bookings. And the teacher, for teachers naman po, is book available rooms, manage your reservations, plan your teaching schedule. And then the admin naman po, for administration, verify teacher accounts, monitor system usage, overall see reservation. So, for administrators po yan. And then, pag pinindot nyo po yun, ayan, maglalagin na po. So, maglalagay lang po tayo ng, ayan, 23-11773, admin ako, 123, yung password. And then, ayan, makikita nyo naman po dyan, nakalagay, administrator. So, i-delete po muna natin yung isa, para buong admin lang po. Ayan. Isang users lang po siya. Ayan po for admin, and then 1 total users lang. So, ngayon naman po, itatry naman po natin ang sign up for teachers. Ayan, so balik po tayo sa dati, yung for teachers kanina. Ayan, meron po nakalagay, ayan, teacher sign up. Mag-sign up po tayo. And then may nakalagay po dyan, student, teacher ID number. Ayan, maglalagay lang po tayo ng ID number, tapos ilalagay po natin yung display name natin. Ayan, maglalagay po ng ID number. Tapos, yung display name po natin, ilagay din po natin. Okay guys, andito na po tayo sa may ating pinaka-highlights po ng ating system, which is the mag-a-add ka po ng department and mag-a-add ka po ng classroom na i-reserve mo po. So ayan, makikita po dito, ISU reservation teacher, department management, and then andito po sa side, sa may ano, yan, yung name, Charmaine, and then may logout po dyan. Tapos sa baba po ng logout is may add department. So ayun po, pipindutin po natin yan, and then may magpapakita po na add new department, department name. So naglagay tayo IT building. Ayan, create department. So, ayan, na-create na. And then, meron dito, sabi, no classroom had been added to this department yet. So, makikita nyo sa my side is merong add room. Yan, pindutin natin. So, pindutin natin mga tatlo. Ganyan. Para may choices tayo. Yan. Magka-create lang tayo. Pindutin natin yung plus sign. And then, may lalabas dyan. Enter room number. Ayan, 101. Okay. And then, kung ilalagay po natin dito kung ilan po yung student natin. Sige, sabi na lang po natin is 50. Okay, and then room created successfully, and then okay. Ayan, available na po siya 101. Ganon din po sa 102. Ayan, 30, 103. Ayan, 103. Ayan.
So, paano nga po pala mag-book ng room? Pipindutin po natin is yung, try po natin mag-book ng room, which is the 101. Ayan. And then, wala pong nakalagay. Sabi po is, no booking found for this room. So, wala pa po siyang booking, and then mag-book na po tayo. Meron po dito, book this room. Pindutin po natin yan, and then may magpapakita po na date, month, year, start time, end time, and purpose. So, ayan po, makikita po, isa-set po natin dyan, try po natin. Kumbaga po, ngayon, May 12, 12/05/2025. Ayan, start po natin yung time natin ng 5 p.m. And then, mag-e-end po, mamayang 7 p.m. Ayan, purpose po is, ilalagay po natin, Filipino subject. So, nakalagay na po, book this room. Pindutin natin book this room, and then nakalagay na po dyan, room book successfully. Okay, and then makikita po natin dyan, yung 101 is nag-red na po siya. Ibig po sabihin yan, meron na po naka-reserve ng room. Ayan, pag maglalagin po ang student is makikita po nila na ganyan po, na may nakabook na po na room for them to attend the class. Ang purpose na ito is para matulungan ang mga student and prof regarding sa paghahanap nila ng rooms. Most of the time kasi, may conflict between rooms, first come, first serve. Minsan din, di nasusunod ang schedule. Dito, pwede tayong mag-login or president ng class para magpa-reserve ng room, para ma-secure at maging maayos ang transactions sa mga room. Dahil sa system na ito, may iwasan na ang struggle sa mga rooms. Dito, mapapadali ang paghahanap at pag-secure ng room kung sakaling kailanganin, kasi dito, pwede natin i-reserve any room at para hindi din mahirapan ang mga ibang ereg na student na hanapin ang mga classmate nila. Sa madaling salita, ito ay isang centralized booking system para sa mga student.